So, bata ka pa lang ba, humaharap ka na sa salamin at nag-aano ka na, kumakanta-kanta ka na? Kailan mo na, ano yung exposure mo? Bakit ka kumakanta? Kasi si Papa, mahilig siyang tambay, gitar-gitar sa mga kapitbahay. Tapos, nagigitara. Gitara. Tapos, kumakanta talaga sila. Tapos sa family nila, parang love nila yung singing. Kapag alam mo na yung kapitbahay may birthday, kasi nagsisimula na, umaga pa lang, nagkakaraoke na eh. So, yun yung unang mulat ko. Tapos kapag umuwi ako sa bahay, mag-acting-acting lang ako sa CR na gagayahin ko yung mga napapanood. Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video is pag-uusapan natin part 3 na po ng ating update ngayon kay Sofronio Vasquez dito sa kanyang maganap sa ngayong araw, January 12, 2025. So in this video ay ating pag-uusapan itong interview niya together with Corina Sanchez kasi na-report at na-mention natin doon sa ating mga previous video. But yung ating main topic or yung ating tatalakayin ngayon ay dapat ba or maganda ba nagawa ng pelikula ang buhay ni Sofronio Vasquez kasi na-mention po dito ni Corina Sanchez sa kanyang mahabang interview together with Sofronio. Available na ibibigay para sa iyo. And it would keep you, kumbaga, it would keep you inspired. Kumbaga, magigising ka dun sa katotohanan na kapag andun ka na, the gift is to dream and that dream will be yours. It all starts with a dream. It all starts with a dream. Applicable sa buhay mo. Kaya nga, sobra. Hindi ba? Kumbaga parang from Samis to Grabe. Manila, to OFW, to Grabe. the world stage, Yeah. di ba? So, tingin mo, una, pwedeng gawing pelikula ang buhay mo, no? So, tingin mo parang lahat ng pinagdaanan mo going there. Kaya naman pala sumakay ka ng bus papuntang Alabang. Grabe. Kaya pala, goodbye talaga to dentistry, ganun ba yun? Palagay mo, hindi mo nababalikan talaga ang pagdedentista. Andun lang naman yun, Miss Corina. Oo. Kumbaga, it's a fallback and it's a good fallback. So, ngayon na nabigyan ako ng pagkakataon to sing, I just wanna sing. Ayun. Kasi minsan lang ibigay yun. So ano sa palagay mo, Sofronio, bakit kinailangan mong pagdaanan lahat yon? I think kailangan ko siyang pagdaanan for me to realize how big the value of dreaming is. And when you dream kasi minsan, pangarap ko lang. Hindi kailangan trabahuin eh. Kasi kapag tinabaho mo siya, mas ramdam mo siya. Kumbaga, yung gigil mo andun, yung appreciation mo andun. And it's a culmination of everything. Wow! The winner of The Voice is Sofronio Vasquez! And made history! Siya talaga ang kauna-unahang Pilipino, hindi lang Pilipino, Asian, na nanalo ng isang International Singing Award, Grand Champion, World Stage. Galing, ano? Uy, palakpakan naman tayo. Yay! Thank you, Lord. So, humingi ako ng isang araw na vocal rest lang, tulog lang ako. Right. Hindi mo pa nagagawa yon. Hindi pa nagagawa. Masaya pa naman ako. Ayun. And ngayon, okay naman. Okay, so sa lahat, ang ganda ng kwento niya, no? Ang ganda ng kwento. I mean, from Osamis to America and back to the Philippines. Ang galing. So, ano naman ang masasabi mo o payo mo sa lahat yata ng Pilipino kumakanta. So, sa mga umaasam na maging grand champion somewhere, ano ang maipapayo mo sa kanila? Always ko namang sinasabi na huwag kayong tumigil. Kumbaga, kung nawalan kayo ng pag-asa for a few times na nagkaroon kayo ng failure, don't forget that you are experiencing failures for a better purpose. Never stop learning. Huwag kang, kumbaga, kahit nanalo ako, I still have to learn. Kasi araw-araw sa Pilipinas, may pinapanganak na mas magaling sa'yo. Grabe. Oo, totoo. Yeah. I think in your case, talagang binigay sa'yo yan. Oh, thank you. Feeling ko talaga. Kasi kung sa magaling, maraming magaling. Maraming magaling. Di ba? Yeah. At ito naman ang aming premyo sa'yo. Spaghetti and chicken! Meron ba? Yes! Meron tayong Hindi ko spaghetti and na-expect. chicken! Yes! Yes! Diba? Narinig nila na mahilig ka sa spaghetti Grabe, and chicken. totoo. Na-appreciate ko talaga to. Sof, congratulations! We're proud of you. Yes. We're proud of you and cheers tayo.
Yes! Yes! Ayan! Okay, at Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So ang ating pong pag-uusapan sa ngayon ay pangatlong bahagi na nga po ng mga update at mga ganap ni Sofronio Vasquez. At patuloy lang po kayo na sumuporta dito sa ating YouTube channel para tayo po ay ganahan na gumawa ng mga ganitong klaseng content. So in this video, ang maganap po ngayon ni Sofronio Vasquez ay na-report natin doon sa ating naunang vlog recently na nag-appear nga siya dito sa ASAP at the same time sa All Out Sunday. So doon talaga sa ASAP mga kapolitika ang pinaka-highlight kasi na-touch at talagang punong-puno ng damdamin itong tagpo na kung saan ay nagpalitan ng mensahe itong si Sofronio Vasquez at itong kanyang ina. Okay, at kinantahan niya pa itong awitin na pinasikat ni Bette Midler, itong Wind Beneath My Wings. So na marami ang naiyak at talagang na-touch dito sa sa tagpo ng mag-ina. Okay, so ngayon naman mga kapolitika ang ating pag-uusapan itong ang interview ni Corina Sanchez. But hindi po natin i-play yung buong video ni Corina kasi sobrang haba po, almost an hour po yung video. So ngayon ay mag-ano lang po tayo, ano ba yung mga highlight or yung summary ng pinag-usapan ni Sofronio Vasquez at itong veteran journalist na si Corina Sanchez. So maganda po ang flow or yung napag-usapan nila Corina Sanchez kasi from the start po talaga, from A to Z po talaga ang pinag-usapan ng ni Corina at itong si Sofronio. So napag-usapan nila nung paano ba nagsimula itong Sofronio nung bata siya, na kung saan ay naririnig niya yung kanyang tatay na kumakanta. So doon pa lang ay napansin niya sa kanyang sarili na parang gusto niyang kumanta at kinitaan nga siya ng galing. Pero na-discover daw po talaga ni Sofronio yung kanyang talent sa pag-awit doon sa school. So pinapakanta daw siya or pinapaawit siya ng mga teacher, and then nung bata pa siya ay marami siyang mga hinahangaan ng mga personalidad sa pag-awit, din ginagaya niya. And then sabi niya sa kanyang sarili ay someday ay ma-meet or makaduet or makatungtong man lang siya doon sa programa na kung saan ay lagi niyang pinapanood. So yun po ang pangarap noon ni Sofronio Vasquez. So doon mga kapolitika ay lumuwas nga sa Maynila itong si Sofronio para makipagsapalaran, pero hindi po naging madali ang buhay dahil yung sabi niya dito ay nung umalis siya doon sa kanyang lugar sa Mindanao ay hindi po siya sinuportahan financially ng kanyang mga parents kasi meron nga din siyang mga ibang kapatid. So ang ginawa niya para to support himself kasi sa pag-audition, laging laman na po siya ng mga audition at ng mga reality show na kung saan ay singing contest yung yung ganap nila. So basically is walang pera doon sa pag-audition. So ang ginagawa niya ay nag-racket siya at sumasali siya sa mga gig para kumita and then also to support himself. So hindi naging madali yung yung daan papunta dito. And then nung nagka-pandemic po mga kapolitika, kasi nasabi naman na natin doon sa ating mga previous video yung journey niya dito sa Tawag ng Tanghalan at the same time sa The Voice Philippines, na kung saan ay naging vocal coach nga siya dito sa Tawag ng Tanghalan. But nung nagka-time ng pandemic daw ay pahirapan daw po talagang kumita dahil sa social distancing at bawal nga yung crowd. So ngayon ang sabi ni Sofronio Vasquez ay para lang siya kumita, which is na-mention na report natin doon sa ating previous video, ay dito siya sa app nag-live stream sa Kumu, and then kumikita siya sa pamamagitan nung sinisend nung mga hindi ako masyadong familiar, but ang sabi niya is nagsisend ng stars yung mga viewers niya para maipon yun and then ma-convert into cash. So yun daw po ang way ng paano kumita itong Sofronio during the pandemic. But na-realize niya mga kapolitika kasi ang gusto niya po talaga ay mapansin. So ang ginawa niya is nag-create sila ng video and then in-upload dito sa Facebook na umabot ng 9 million views. So talagang ilang beses at minsan ang sabi niya ay 15 times daw siyang nag-audition sa mga dito sa mga contest para daw
mapansin itong Sofronio Vasquez to the point na minsan ay sa tingin niya nagsasawa na daw yung mga hurado or yung mga tao na kung saan ay andon mismo sa pa-contest na yon. Nung nagka-pandemic din ay naisip ni Sofronio na mga ibang bansa dahil nga nahihirapan na siya at talagang kulang yung kita, plus nagbibigay pa siya sa kanyang parents doon sa Mindanao. So nahirapan daw itong Sofronio, so ang sabi niya ay mas mabuti daw na mag-abroad or makipagsapalaran siya doon sa Amerika. At ang sabi niya dito ay nasa 100 plus daw yung nag-audition doon sa The Voice USA, and then nasa 56 lang daw yung kukunin. Ang sabi niya dito sa kanyang interview together with Corina Sanchez. So talagang knockout round yun mga kapolitika. Medyo half or almost half talaga nung mga nag-audition ang malaglag doon sa first round pa lang, and then i-divide yun doon sa coach na pinili nung contestant. So ganun daw kahirap at may mga moments daw na kabado itong si Sofronio, but ang nagpapalakas sa kanya ay yung palakpakan ng mga tao kasi bumilib sa kanya yung audience at naging crowd favorite siya doon sa The Voice USA. Okay, so yun po ang buod ng interview dito ni Sofronio Vasquez dito sa interview niya together with Corina Sanchez. But yun nga mga kapolitika, sa latter part ng kanilang pag-uusap ay pabirong sinabi ni Corina Sanchez, which is na pick up natin yung pinaka-highlight ng sa tingin natin yun ang pinaka-highlight ng interview ni Corina Sanchez dito kay Sofronio na dapat gawan ng pelikula itong kanyang buhay. Okay, at yun ang bibigyan natin ng reaksyon at bibigyan natin ng ating opinion. Ano ang ating masasabi sa dito sa nabanggit ni Corina Sanchez na gawan daw ng pelikula ang buhay ni Sofronio, which I totally agree and 100% agree po tayo dito, approve po sa atin itong nabanggit ni Corina na dapat may movie itong kanyang buhay dahil sa ganda ng story. But kung hindi man movie kasi medyo magastos po yun, and alam naman natin na nagsisimula pa lang itong si Sofronio, maybe in the latter part, but siguro sa ngayon ay maganda na gawan ng drama anthology itong kanyang buhay katulad sa MMK. Okay, so yun po ang para sa atin ang ating personal na opinion. At on top of this mga kapolitika ay pumunta rin po itong si Sofronio Vasquez dito sa isang wellness center sa Apex para naman mag-relax. At yun po ang kabuuan ng mga ganap ni Sofronio Vasquez ngayong araw. But sa susunod ay siguro pwede na po sa pelikula itong buhay ni Sofronio Vasquez as long as meron ng pong mag-sponsor. Okay? So ano ang inyong maging reaction dito mga kapolitika sa nabanggit ni Corina Sanchez na dapat daw gawan ng pelikula dahil sa napakaganda ng story ng buhay ni Sofronio Vasquez? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.